Spooky Horror Stories. Ito na po yung pagpapatuloy natin sa kwento ni Aroma, mga idol. So maraming salamat sa lahat ng mga nagantabay at sumusuporta sa ating mga channel. Simulan na po natin ang kwento ni Aroma. Shout out din tayo mga idol sa aking mga member na mula pa noon ay nagtitiwala na sa ating mga channel. Maraming salamat sa pagsuporta mga idol. Sa mga bago, maraming salamat din sa inyo. Sa lahat ng mga OFW, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga security guard, sa mga beaker, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Simulan na po natin ang ating kwento. Pumasok sa mga pintuan na portal itong si Samael, ngunit hindi para magtago, kundi para gumawa ng isang malakas na patibong. Nang makabawi naman sa wisyo, sa naramdaman na init at sa mga pagsabog, itong si Pinunong Rudy, agad na hinahanap niya ang bata. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakita niya agad ang tatlong mga pintuan na portal na nakalatag doon sa paligid. At napapangiti itong si Pinunong Rudy at bulong nito sa kanyang sarili. Muli kang nagtago sa mga pintuan na portal, bata. Hindi na obra ang mga bagay na iyan sa akin. Ngayon, tatapusin na kita ng tuluyan. At pagkatapos na makapaglatag ito ng malakas na mga usal, muling nagiging usok ang katawan nitong si Pinunong Rudy na napakabilis na pumasok doon sa isa sa mga pintuan na portal na nakalatag doon sa paligid. Ang usok ngayon, hindi na ito katulad kanina na parang hulmang halimaw, nagiging kamatayan na ito at may dalang karet. Ngunit nakahanda na itong si Samael habang nasa loob ng kanyang pintuan na portal. Ang bata, inaasahan na ng bata na sumunod sa kanya ang kanyang kalabang pinuno ng mga sundalo. At tama nga ang iniisip nitong si Samael. Unang bisis ngayon na susubukan niya ang kakayahan na ito. Napapanaginipan lamang niya ang mga bagay na ito, ang mga pamamaraan na ito, at batid niyang ang kanyang gabay ang may kagagawan. Ilang sandali pa, mabilis nang sumunod sa kanya doon sa loob ng portal ang kanyang kalaban, na sa mga pagkakataon na iyon, nakahanda na ang panagpas nitong matalas na karet. Napakabilis ng kilos nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, nakakalapit na ito doon sa kinaroroonan nitong si Samael. Ngunit biglang napatigil naman sa pagkilos itong si Pinunong Rudy at napatitig ito sa kanyang paanan. Nakita niyang may mga putik na parang mga hulmang lubid ang nakakapit ngayon sa kanyang mga paa. Kaya pala, hindi na niya magawang maihakbang pa ang kanyang mga paa. Napakahigpit ng pagkakapit nito at napakatibay na parang mga bakal. Samantalang sa kanyang uluhan, may mga putik din na hulmang kamay at lubid ang mabilis na pumulupot sa kanyang karet, ulo at kamay. Wika nitong si Samael. Malakas nga ang kakayahan mo, ngunit dito sa aking teritoryo na portal, ako ang mas malakas. Pasensya na, kailangan na kitang tapusin ngayon din. Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong si Samael, mabilis na lumabas ang bata, sabay ng paglatag nito sa mga pangkitil na orasyon na nagiging dahilan para sumabog ang kalubluuban ng portal nitong si Samael. Maririnig mo ang mga dagundong na parang may nag-uumpugan ng mga bato sa ilalim ng lupa. At wala pang isang segundo, agad nang binawian ng buhay itong si Pinunong Rudy na lasog-lasog ang buong katawan. Pati ang kaluluwa nitong si Pinunong Rudy,
hindi din ito nakaligtas. Tuluyan itong nalusaw dahil sa lakas ng mga usal pangkarga na inilatag ng bata doon sa loob ng kanyang portal. Tuluyan na itong dinala doon sa teritoryo nitong si Satanas. Samantalang nagpapatuloy din ang laban nila ni Aruma at General Bantog. Ngayon, nakahanda na ang bata para tuluyan ng wakasan ang general. Inihanda na nito ang panapos na pagbira. Namumuti na ang mata ng bata bilang palatandaan na nag-iba na ang antas ng kalakasan nito dahil sa kanyang gabay na orka. Patuloy naman na nagpapakawala ng mga pag-atake itong si General Bantog doon kay Aruma habang nagtatago doon sa kanyang kalasag sa kawalan. Hindi pa rin ito nakikita ni Aruma at para lalong malito ang bata habang nagpapakawala itong si General Bantog ng mga pag-atake, nagpalipat-lipat din ito ng pwesto ng ubod ng bilis. Samantalang itong si Binjo, napatumba na din niya ang ilan doon sa mga mandirigma. Gamit nito ang 7 mga dimensyon at ang kanyang karunungan sa pagtapak sa mga anino. Isa-isa niyang nahuli ang mga ito. Ginamit din ito ang kanyang karunungan pagdating sa mga usal na linlang at pagsagawa ng mga huwad na katawan. Kahit pa na pinagtutulungan itong si Binjo at may pinsala na itong natamo, sanhi ng ginawang pag-atake nila ni General Bantog at Pinunong Rudy kanina, nagawa pa rin niyang mapatay ang mga kalabang mandirigma. Habang nagpapatuloy din ang labanan doon sa bandang harapan ng base, kitang-kita ng mga sundalo doon sa kanilang pinagtataguang mga barracks ang nangyayari sa labas at kung papano pinatumba ng mga dayo ang kanilang mga mandirigma. At dito na pagtanto ng mga sundalo na talagang malakas ang grupo ng mga dayong bata na pati ang malalakas nilang mga mandirigma at kasamahan ay napipitas din sa labanan. Pati pa ang isa sa mga namumuno sa kanila. Napapatay din kasi nila ni Lolo Simeon, Ginoong Mandel at ng 6 na mga disipulo ng matandang albularyo kasama sina Akiko at Lina, ang bawat mga kalaban doon sa bandang harapan. Pati pa ang malalakas na mga aswang na bangkilan, napatay na din nila isa-isa ang mga ito. May ilang mga membro naman na mga disipulo ang nasusugatan. Gayon pa man, makikita mo na ang tagumpay ng mga ito sa labanan. May ilang mga sundalo na solidong sumusuporta pa rin ng pamahalaan ang naglabasan galing doon sa kanilang pinagtataguang mga barracks at sinubukan na umatake sa kanila. Kaya wika nitong si Lolo Simeon, "Wala na tayong magagawa, Pamandil. Aking mga disipulo, talagang may mga sundalo din talaga ang masasama na kailangan ng tapusin. Kahit na mga galamay lamang ang mga ito, sumusunod pa rin ang mga ito sa kasamaan ng kanilang namumuno. Kaya nararapat lamang na patayin natin ang bawat mga sundalong nangingialam sa ating ginawang pagsalakay sa kanilang base. Huwag patayin ang mga sumusuko. Tanging mga lumalaban lamang ang ililigpit natin at ipapasundo kay kamatayan." At pagkatapos agad na pinatay na din nila ang lahat ng mga naglabasan na mga sundalo na umaatake sa kanila. Samantalang itong si Aruma, nang muling umatake ang pinuno ng mga sundalo na si General Bantog, nang magpakawala ito ng mga pagbira gamit ang mga bulang apoy, agad na sumugod na din itong si Aruma. Napakabilis na iniiwasan ng bata ang bawat paghagibis ng mga bulang apoy papunta sa kanya. At sa angking bilis ngayon itong si Aruma, naiwasan niya ang lahat ng mga ito na sobrang ikinagulat nitong si General Bantog. Nang makalapit na sa kanya ang bata, mabilis na lumayo muna itong si General Bantog. Hindi sa natatakot siyang matamaan ng mga pagsapak ng bata,
dahil batin niya kung gaano katibay ang kanyang kalasag. Ngunit mas nakakabuting lumayo muna ito para makapaghanda siya at maibato niya ng maayos ang kanyang mga bulang apoy. Ngunit sa isang iglap, wala pang isang segundo, biglang nakasunod sa kanya ang batang si Aroma na lalong ikinawindang ng isipan ng general. Batid niyang hindi siya nakikita ng bata, kaya katanungan ngayon sa kanyang isipan, paano siya nasundan? At bago pa siya makahuma, nagpakawala na ng isang napakalutong na pagsapak ang bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tiwala itong si General Bantog na hindi pa rin sapat ang lakas ng bata para mawasak ang kanyang napakatibay na kalasag. Kaya sa mga sandaling iyon, nakatayo na lamang itong si General Bantog at hinihintay ang pagtama ng pagsapak ng bata sa kanyang kalasag. Makalipas lamang ang isang segundo nang tumama na ang ginawang pagsuntok nitong si Aroma sa kanyang kalasag. Nakakaramdam ng pag-inog itong si General Bantog na hindi niya inaasahan. Nakita niyang may kakaunting biyak ang kanyang kalasag na lalo niyang ikinagulat at ikinawindang. Napatigalgal sa pagkagulat ang matandang general. Napakatibay at napakalakas na ng kanyang kalasag. Halos hindi ito makapaniwala ngayon sa lakas ng bata at sa talas ng pakiramdam nito. Unang-una, sobra na siyang nawindang kanina dahil kahit na nakalayo na siya at hindi nakikita ng bata ang kanyang kinaroroonan, nasundan pa rin siya at tinamaan ang kanyang kalasag. Kaya napaisip at napatanong ngayon itong si General Bantog kung may karunungan ba ang batang ito na kayang makita ang sinuman na nagtatangan ng mga karunungan sa pagkawala sa mata ng sinumang mandirigma tulad ng kanyang kakayahan. Dahil kung meron man, napakahirap na natalunin ang batang ito. Napakadelikado na ng batang ito para sa kanila dahil kadalasan ng mga mandirigma dito sa lugar ng Hilaga, lalo na ang mga general, mayroong karunungan katulad ni General Bantog. Simula nang mapinsala naman ng kaunti ni Aroma ang kalasag nitong si General Bantog, napaisip na ito. Kailangan niyang lumayo muna doon sa bata. Kailangan niyang makapag-isip-isip ng panibagong paraan at plano kung paano niya matatalo ang batang si Aroma. Ang ginamit niya ngayon kasi ang natatanging paraan at ang mabisang paraan para malabanan ng maayos ang bata. Ngunit nakontra na ito ni Aroma. Wikang pabulong naman nitong si Aroma habang patuloy na sumusunod doon kay General Bantog. Maraming salamat aking gabay. Ngayon, tatapusin ko na ang isang ito. Kailangan ko na itong ipadala sa impyerno. Ilang sandali agad nang muling kumilos na itong si Aroma. Napakabilis itong tumakbo at walang ibang direksyon kundi ang kinaroroonan nitong si General Bantog. Samantalang ang general, nakakaramdam ito ngayon ng pag-alala sa kanyang isip kapag muli siyang tinamaan ng batang ito at kapag muling tinamaan ang kanyang kalasag, baka tuluyan na itong mawasak at tuluyan na siyang matalo. Kailangan niyang makontra ang ginagawa ng bata. Tulad ngayon, mukhang nakikita na naman siya nitong si Aroma dahil diretso ang takbo ng bata papunta sa kanya. Agad na muling nagpakawala ng mga bulang apoy ang General Punteria itong si Aroma. Ngunit tulad kanina, naiwasan ito ng bata nang walang kahirap-hirap at patuloy pa rin ito sa paglapit sa kanya. Kaya sinubukang muli ng general na maglatag ito ng malakas na mga usal, pamako at tigalbo. Umindak din ito sa lupa at nagbanggit ng 3 banyagang salita para mas mapalakas pa ang kanyang nilatag na mga usal. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo,
Matapos na gawin iyon ng General, walang anumang ipinagbago sa bilis ng bata. Kaya lalong natataranta ang General dahil malapit na ito sa kanya. Ang kanyang ginawa, agad na lumabas na ito sa kanyang kalasag at kawalan na pinagtataguan. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na nakalapit na itong si Aruma at nagpakawala agad ito ng isang malakas na pagsuntok na tuluyang nagiging dahilan para mawasak ang kalasag nitong si General Bantog. Sumabog ito at rinig na rinig ito nila ni Lolo Simeon na nandoon sa bandang harapan. Pati itong si Binjo, napalingon din ito sa kinaroroonan nila ni Aruma nang marinig ang pagsabog, at may nakita itong si Binjo na parang mga basag na kulay puti na parang mga ulap ang tumatalsik, at agaran din na naagnas ang mga ito at naglaho. Napapangiti na lamang itong si Binjo. Batid niyang malapit na din na matatapos ang mga kalaban ng dalawang mga bata. Kailangan din niyang tapusin ang kanyang mga kalaban. 3 na lamang ang natitira sa mga ito. Samantalang sina Lolo Simeon, napatigil sandali ang mga ito at napalingon doon sa kinaroroonan ng mga bata nang marinig ang malakas na pagsabog, at wika nito sa kanyang mga kasamahan. Mukhang nagwala na ng husto ang dalawang mga bata at si Binjo. Mukhang nakakalaban na ng mga ito ang mga namumuno sa mga sundalo, lalo na ang sinasabing General at ang pinuno na nandirito. Batid kong magtatagumpay ang mga ito. Tara na, kailangan na natin na tuldukan ang lahat ng kasamaan ng mga ito. Pagkatapos muling umusad ang mga ito, sumisigaw na din ang matanda at binalaan ang mga natitirang mga sundalo na nagtatago doon sa mga barracks na huwag lumabas ang mga ito para hindi sila madadamay. Wika nitong si Lolo Simeon. Kung ayaw ninyong mamatay, wag na wag kayong lumabas sa mga barracks ninyo. Hindi kayo ang aming kalaban, kundi ang mga namumuno sa pamahalaan. Bawat lalabas, ituturing namin na kalaban at papatayin namin agad. Nang marinig iyon ng mga sundalo, sobrang natatakot na ang mga ito, lalo nang makita nilang namamatay na ang mga namumuno sa kanila at ang mga aswang na bangkilan. Kaya ang mga ito nanatili na doon sa loob ng mga silid at hindi man lamang sumilip ng muli doon sa labas. Samantalang mabilis na nagpunta sina Lolo Simeon doon sa bandang harapan ng dagat, kung saan doon nagaganap ang palitan ng mga pagputok at mga pagbubomba sa magkabilang panig ng mga barko. Agad na inaabisuhan ng matanda ang mga kasamahan na kailangan nilang atakihin ng palihim ang lahat ng mga namumuno doon sa mga barko, pati na ang mga sundalong nandoon, para tuluyan ng matalo ang mga ito. Sa mga sandaling iyon, kakaunti na lamang din ang mga bala ng grupo nila ni Lolo Simeon doon sa kanilang 3 mga barko. Kaya dumistansya muna ang mga ito. Tinatamaan na din kasi ang kanilang mga barko at napinsala na din ang mga ito. Kaya malayang inatake nila ni Lolo Simeon ang bawat mga namumuno doon sa mga barko ng mga sundalo, na walang iniisip na baka matamaan din sila ng mga bala galing doon sa kanilang mga kasamahan. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Aruma, agad na muling umatake na ang bata doon kay General Bantog, na sa mga sandaling iyon wala nang anumang kalasag at pananggalang sa kanyang katawan. Wala nang makakaharang sa kanya sa bawat gagawing pag-atake ng kalabang bata. Agad nang umatras ito at nagtago doon sa mga sasakyan, habang muling nagpakawala ng mga pagbira ng mga bulang apoy. Ngunit walang pag-alangan na umatake na
itong si Aruma. Determinado na ito ngayon na tapusin na ng tuluyan ang kanyang kalabang general. Napakabilis at maging ang mga bulang apoy ng general na iwasan ito ng bata ng ubod ng bilis. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang sumulpot na itong si Aruma doon sa harapan ng general at nakaumang na ngayon ang pamatay nitong suntok. Agad na isinalag ni General Bantog ang kanyang mga kamay na may mga nagbabagang bulang apoy sa pag-asang makagawa din ito ng pinsala doon sa bata. Wala na siyang mapagpipilian pa dahil kung susubukan niyang umatras at umiwas, masusundan lamang siya ng bata. Binabalak niyang pasabugin ito sa harapan ng bata. Ngunit sa isang pagkisap mata nitong si General Bantog, nawala naman ang bata sa harapan ng general at wala pang isang segundo, nakalipat na ito ng pwesto sa likurang bahagi ng general at agad na inaatake ito ni Aruma sa likurang bahagi ng liig. Nawala na sa pukus ang general dahil sa halo-halong nararamdaman, pagkakabahala, pag-alala, kakaunting takot at pagkagulat sa ipinapakita ng kanyang kalabang bata. Ngayon pa lamang may nakakaharap itong si General Bantog na napakalakas na parang wala siyang kalaban-laban at bata pa ito. Ngayon niya napagtanto na mali ang kanilang desisyon na harapin ang mga batang ito dahil sa pagnanais na makuha nila ang napakalaking halaga na nakapatong sa dalawang mga bata. Nang tamaan ito ni Aruma sa bandang batok, batid na agad nitong si General Bantog ang kanyang katapusan. Nadurog ang kanyang mga buto sa liig at bumulwak ang maraming mga dugo galing sa kanyang bibig, ilong at tainga. At nagdilim na din agad ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak paharap sa lupa itong si General Bantog at agaran na nawalan ito ng buhay. Nakatayo ngayon itong si Aruma sa kanyang paanan, wikang paanas ng bata. Natalo din kita. Maraming salamat, aking gabay na orka. Pagkatapos agad na tumakbo itong si Aruma papalapit doon kay Samaila, na sa mga sandaling iyon tumulong na din doon kay Binjo para tapusin na din ang lahat ng mga mandirigma na kalaban nito. Dalawa na lamang ang natitira, kaya madali lamang sa kanila na tapusin na ng tuluyan ang mga ito. Doon naman sa bandang harapan sa dagat, napapatumba na nila ni Lolo Simeon ang lahat ng mga sundalo at ang mga namumuno sa mga ito na nandoon sa 6 na mga barko. Paisa-isa nilang nilapitan ang mga ito gamit ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal. Hindi agad napapansin ng mga sundalo ang kanilang presensya at sinamantala na ito ng grupo nila ni Lolo Simeon. Samantalang sina Binjo, Aruma at Samaila, pagkatapos na mapatay nila ang lahat ng mga mandirigmang nakakalaban, agad nilang nilibot ang buong paligid ng base para tiyakin na wala ng mga kalaban pa ang nandoon. Naabutan nila ang mga sundalo doon sa bawat silid na nangangatog sa takot ang kanilang mga tuhod at mga katawan, at nagwika ang mga ito na sumusuko na at hindi na lumalaban pa. Wika naman itong si Binjo doon sa dalawang mga bata. Nako, mukhang sa tingin ko, Samail, Aruma, wala nang kakayahan pang lumaban ang mga ito. Wala na akong nararamdaman na kakaibang kalakasan ng presensya. Mukhang napatay na natin ang mga ito at nila ni Lolo Simeon. Ngunit nakakarinig pa rin ako ng mga pagsabog galing doon sa bandang harapan ng dagat. Patuloy pa rin ang bakbakan na nagaganap doon. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Binjo, agad na humarap ito doon sa mga sundalo at nagtanong kung sino ang mayroong pinakamataas
na opisyalis doon sa mga sundalo. Wika nito. Gusto ko lamang itanong kung sino ang natitira sa mga opisyalis ninyo. Huwag kayong mag-alala. Wala na kaming gagawing masama sa inyo. Wala na kaming balak pang patayin kayo. Basta makisama lamang kayo sa amin at sumunod sa aking ipinag-uutos. Kailangan na sumapi na kayo sa aming grupo. Wala na kayong magagawa pa. Masama ang gobyerno. Batid kung alam ninyo ang mga bagay na ito. Kung sino man ang magpapakita ng paglaban at pagtanggi sa aking sinasabi, agad ko itong kitlan ng buhay. Takot na sumunod ang mga ito at itinuro ang isang opisyal na nandoon sa isang silid at inutusan ang mga ito ni Binjo na pamunuan ang lahat ng mga sundalong natitira at mga sumusuko na iligpit ang lahat ng mga bangkay at ilagay ito sa iisang lugar. Takot at mabilis na tumalima naman ang lahat ng mga natitirang sundalo. Maraming salamat sa pakikinig mga idol. Gusto kong i-shoutout yung laging nagko-comment sa ating mga bagong upload o sa ating mga compilation upload. Maraming salamat sa inyo mga idol, sa mga nag-share at sa mga nag-like. Shoutout kay Efrain Abadjano. Maraming salamat idol. Kay Lex Bangkaya, Aurora Pasya, Ali Usino, kay Gundito Samiliano Jr., kay Asi Yasipmal, Rona Villaluz, maraming salamat idol. Kay Manong Xiao, Xiao TV, salamat idol. Kay Henry Tayas, Diogenes Barucamo, maraming salamat. Kay Rowin San Juan, Maria Dalimot, Norma Ramos, kay Adang Analisa, maraming salamat kay Analisa, salamat Babaylan, kay Virginia Billy, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga bagong upload at sa ating mga compilation. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po tayong lahat mga idol.